O ito, usapin natin ang miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts, si Congressman Terry Ridon. Magandang hapon po, Kong Terry. Ay, magandang hapon. Good afternoon. Maraming salamat sa pag-imbita. Hi, Maan. Hello. Welcome back. Thank you. Ay, eto na nga. Kong Terry, isa ka na naman. Favorite sa na mention kahapon sa pagpupulong. Tama ba? Pagpupulong ng sariling Senate. Ano ba? Pag-invento. Yan na nga. Paglalarawan. Ano yung Yes. May sinasabing... Ay, tawag yung kahapon eh. ang dami raw inconsistencies mula sa mga naunang pahayag. May mga may mga natukoy ka ba, Kong Terry? Una, siyempre grabe yung talaga yung pagsisinungaling kahapon ng 18 Marines, no? Lalo yung nagtuturo sa akin. Katulad ng sinabi ko na nakaraan, kasinungalingan po ito. Hindi ako tumanggap ng maleta kahit saan at kahit kailan. Mm-hmm. No? So may kalalagyan po yung 18 Marines doon sa mga pinaratangan ho nila ng pagsisinungaling. Pero alam po ninyo, mas mahalagang tanong ngayon actually ng mga kababayan natin, bakit yung mga ilang senador na napangalanan doon sa affidavit, hindi na ho nila mabanggit-banggit kahapon? Nawawala. May isa pa nga ron nagpakita pa, hinarap pa sila. Pero parang hindi ho nabanggit, mabanggit-banggit man lang ng maayos. Dito pang 18 Marines po na ito. May address pa nga. Yung po nga ilan sa mga senador na pinangalanan doon. Pero parang wala. Hindi ho, may isang hiyaw, hindi ho natin narinig sa 18 Marines. So, magandang paliwanag ho nila yun. Bakit ganun ho yun? At it is a challenge to them na magpakita sila sa Monday. Kasi sa Monday, meron na ho nga full secretariat yun. Tapos magte-take ng oath. Yung po nga mga witnesses po ron, ulitin ho nila lahat po na sinabi nila ron. Para under oath po yun. Yung pinangalanan bang tatlo na hindi binanggit doon ay nandoon din, Kong Terry? Kong Terry? Hello? Kong Terry? Sorry, nawala. Yes. Kong Terry, yung tatlo bang bigla na lang naglaho doon sa bagamat nabanggit doon sa affidavit, nandun yung isa? Oo, andun yung isa. Tapos yung... Anong kulay ng damit? Alin? Anong kulay ng damit, Kong Terry? Hindi ko maalala. Busy ako sa impeachment sa press kahapon. Pero nabalitaan ko lang yung mga ilan sa mga senador na napangalanan doon, hindi na mapangalanan ng mga 18 Marines. So paano ba yun? Hindi ba? Tapos gumawa pa sila nagdagdag ng mga pangalan. Na tingin ko wala naman. Ano? Oo. Nabanggit. Importantly, actually, hindi sila natuto doon sa paratang sa akin na nung isang congressman dati na meron daw ako insertion. Inulit na naman nila yung kanyang paratang, lalo tigit. Yung po nga time period na sinasabi ho nila, hindi naman ako congressman nun. Hindi ba? Nag-ATM ako nun. Paano naman ako makatira ng maleta nun? Hindi ba? So dadagdag po kayo doon sa maghahain ng kasong libel kasi may mga kongresista at ilang mga personalidad na rin ang nakapagsampa na ng libel cases. So mukhang babahain itong 18 Marines ng libel cases. Yung po mga kaibigan ho natin at mga kasama, nag-file na ho sila ng mga libel cases. Pero sa bahagi ko, pag-aaralan ko muna. Parang ayoko ng pagpapapansinin ho yung comedy show nila ho kahapon. Parang bibigyan pa ho natin ng dignidad. Kung ano man ho yung sinabi nila laban sa akin kahapon. Nabanggit na rin yung impeachment trial, yung napipintong paglilitis kay VP Sara Duterte. Kong Terry, kumusta na yon? Tingin mo ba may epekto itong issue sa Senate leadership sa paparating na trial? Unang sa lahat, gusto ko linawin, yung pong kahapon na ginawa nila, talagang ginawa nila yan para dungisan yung House Prosecution Panel. Kasi mula ho doon sa lahat ng listahan, ilan na lang naman ho kami doon sa mga hindi ho nababanggit sa kahit anumang lista. So hinabol ho nila yan bago ho magsimula yung paglilitis, no? Pero bad news sa kanila hong lahat, wala akong makapipigil sa House Prosecution Panel na magtuloy po sa paglilitis at paglalahad po ng mga ebidensya at katotohanan laban kay Vice President Sara Duterte. Meron na So ba galing-galing pa nila sa susunod. Schedule ba tayo, Kong Terry? Masusunod ba? Oo. Ang understanding ho namin, tuloy ho yung mga timelines na pinag-uusapan. So halimbawa, ngayong pong linggo, yung pong manifestation namin doon sa non-answer ng ating pong pangalawang Pangulo, tuloy po yun. No? So kasi sabi namin, ba't pa kami magre-reply? Wala naman laman. Yung sinabi ng Vice President, no? Parang takot na takot siyang magpresenta ng ebidensya at depensa.
sa paglilitis po na ito. So yun po yung una. Pangalawa, sa gitna po ng Hunyo, yung po mga pre-trial proceedings. No? So pinaghahandaan din po namin yan. Diyan po ilalatag yung mga witness list, yung document list. So magmamark na po ng evidence doon. Tapos syempre yung July 6, kahit may konting gusot pa rin nung sa Senado, ang understanding ho namin, magbubukas pa rin po yung po nga Senate Impeachment Court para formally magsimula po yung trial. Pinag-aaralan, di ba, kung pwedeng, yun nga, magtalaga ng, matik ba na yung acting Senate President, which is si Senator Win Gatchalian, siya na rin yung impeachment trial manager. Proceeding office Presiding officer. Naamyendahan kasi merong resolusyon si Senator Mig Zubiri na pwede silang among themselves ng mayorya, pwede silang magtalaga ng sino. Ang sabi naman ho, I think most recently sabi po ni Senate President pro tempore Win Gatchalian, sabi niya handa naman siya maging presiding officer, no? Pero yung pong pagbabago po ng rules, tingin ko ano lang yun, placeholder lang po yun in the event, for example, na he would want to recuse and give it to someone else, no? Pero kung sinasabi naman po niya, he's ready to be the presiding officer of the impeachment trial. So we will respect that position of Senate President pro tempore Win. Kung sa gitna ng kasagsagan na nga no nung paglilitis, pumasok nga itong sila senador dating Senate President Alan Cayetano na posibleng makapagpa-delay, no? Ready kayo doon sa ganung senaryo, Kong Terry? Yung biglang dalawa yung impeachment court? Siguro kailangan po natin maglinaw, no? Yung po nga pag-open ng plenary, katulad po ng ginawa nung nakaraan, ganyan din po yung requirement dun sa pagbubukas po ng Senate Impeachment Court. No? So kung may bilang halimbawa si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, magbubukas po yung Senate Impeachment Court. No? Ang alam ko lang, halimbawa, kung ang magpapakita lang po sa darating pong Senate Impeachment Court proceedings ay yung grupo po niya, Senator Alan Cayetano, hindi ko pwede magbukas yun kasi I think 10 lang ho sila. Di ba? So I think that is the current situation in numbers on convening both the plenary of the Senate and convening the Senate Impeachment Court. Alright. Kung Terry, sa tingin niyo po, hindi kaya sinasadya itong pagkakataon parang ma-hostage at hindi magtuloy-tuloy itong impeachment trial? Tingin ko naman hindi ko ma-hostage po yung impeachment trial kasi nga may bilang naman po si Senate President pro tempore Gatchalian eh. So, for as long as meron silang 12, katulad ng pagbubukas ng plenaryo nung nagdaan, I think they can open the Senate Impeachment Court. There is a quorum to conduct business of the Impeachment Court. Ang prosecution po ba, ang House Prosecution Panel, hindi po ba parang, baka naman nalilibang na kayo, hindi na kayo naghahanda. Ano po mga ginagawa niyo paghahanda habang may mga ganitong eksena? Tama ba na 25, more or less, yung witnesses na ipapatawag ninyo? Well, una sa paghahanda, no? Actually, kapon nga ba, nung nagkakaroon po ng eksena sa Senado kapon, naghahanda ko kami, nagulat ko nga kami, bakit kami pinapangalanan, ano? So, alam na ho namin kung bakit, no? Dahil medyo kabado malala yung pong grupo ni Vice President Sara na talagang magtutuloy-tuloy na po yung trial at kumpleto na ho yung ebidensya ho namin para i-convict ang pangalawang Pangulo. Tama din po na around 25 or less yung pong witness list sa bahagi po ng unexplained wealth, no? Na article, I think mga around 7 to 10 po yung tinitignan po namin yung mga witnesses sa amin pong tinututukan pong usapin. Ano yung paghahanda nyo? Meron ba kayong mga mock trial? Di ba? Pwede yun. Meron, ilang beses na nga ako nagpapanggap na senator judge. Saka Sino doon? Sino nagpapanggap na VP Sara sa mock trial? Hindi, meron naman. Siyempre meron. Hindi, wala naman eh. Walang nagpapanggap kasi hindi naman nagpakita. Oo. Sinong So, senador yung yung ginagaya nyo, Kong Terry? Siyempre, ina-anticipate po namin lahat ng mga pwede pong tanong, ano? At yung paraan po ng pagtatanong. So, ayun ang aming yung mga objections na pwede pong i-raise ng defense panel,
ano rin po yung mga tanong na pwede pong i-raise ng Senate judges as clarificatory question. Oh, ha? Praktisado na, Hindi ha? naman madrama yung role niyo Oh. doon. Oo. Ano? Hindi naman madrama yung role niyo doon, Kong Terry. Hindi, depende nga kung anong role ko eh. Meron nga kami mga robes eh. Para kunyari talaga. Wow! Talaga? O, parang hindi ka naman Oo. ibago. Hindi naman pinatong. Ay, iba pala yung Ay, pinatong pinato. lang. Kasi, kasya naman lahat. Kasya sa inyo. Hindi naman free size eh. So, merong mga sizes para dun sa medyo hindi kaliitan ng mga kasama ho natin. Oo. At least, di ba? At least Kasya. naghahanda. Oo. At saka naghahanda na Kong Terry. Oo. Eh, pero meron bang ayaw mag-robe? Hindi. Meron pero wala kasya eh. Kasya lahat. Kasya lahat. Robes doon na Hindi hinanda kailangan namin. triple XL. Secret na Grabe lang kung siya. sino triple XL. Ay siguro, huling mensahe na lang po. Ano po yung masasabi niyo pa bilang paghahanda nga? Siyempre, nakatutok talaga ang taong bayan dyan sa isasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Again, hindi ho kami na-distract no, doon sa eksena kahapon sa Senado. Kahit maglabas pa ho sila ng 10 maleta, wala akong katotohanan yun. Tuloy po yung impeachment trial. Handang-handa po yung prosecution panel na maglatag po ng ebidensya. Alright. Ayan. Sige po, marami pong salamat, Kong Terry. At happy weekend. Happy weekend. Happy weekend. Maraming salamat. Yan po si Congressman Terry Redon, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at chairperson po ng House Committee on Public Accounts at miyembro ng House Committee on Justice at isa rin sa mga House Prosecution Panel.